my faith is going to new levels. I will give like I have never given before, until I see what we have never seen before. We're lifting Jesus up, we're lifting Jesus up, we're lifting Jesus up, we're gonna praise Him. Isang pinagpalang umaga po sa ating lahat. Welcome po sa ating Daily Manna. Ako po si Lorna Ocampo na maghahayag ng salita ng Panginoon sa umaga ito. Ang tema po natin sa buong ito ay ang Unchanging Love of Christ. Tayo po muna ay manalangin. Purihin ka aming Diyos na dakila, karapat-dapat kang pasalamatan, karapat-dapat kaluwalhatiin at dakilain sa araw na ito. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa panibagong umaga, panibagong buhay at kalakasan na ibigay niyo po sa amin. Salamat po na sa oras na ito, kami Panginoon ay sama-samang lalapit sa inyong banal na trono. Hindi kami Panginoon nagpapasiyasa, tumingin ng kapatawad sa aming mga kasalanan, sa aming mga karumihan, mga bagay na hindi naging ayon sa inyong kalooban. Patawarin niyo po kami Panginoon at mampaglindapat kami sa inyong banal na trono. Lord, salamat po na sa oras na ito, kami Panginoon ay mag-aaral yung salita. Salamat po sa mga salita na inihahayag na inyong lingkod. Salamat po na ito po'y gamit mo lamang ang inyong lingkod. Salamat dahil bakod po na yung kapangyarihan ng kanyang buong pagkatao. Sinangkapan po na inyong kapangyarihan, karunungan, ang kanyang labi upang sa bawat salita na kanyang lalabas sa ito'y nagmumula sa puso, Panginoon. Daloy na inyong kapangyarihan, bakod na inyong kapangyarihan, ang kanyang buong pagkatao. Salamat po, Banal na Espiritu, ikaw po ang aming dakilang guro na lagi po nagtuturo at nagpapaunawa. Patuloy na mailagay sa puso ng bawat isa ang bawat pakikinig ng mga salita mo. Salamat na ito'y matanim sa matamang lupa. At maging ang bawat lugar, ang bawat kinalalagyan ng inyong mga anak, ang kapalaan niyong Panginoon, at patuloy ng binakura ng iyong kapangyarihan ang bawat lugar na ito sa pangalan ni Jesus. Panginoon, ikaw lamang po ang mataas at madakila sa aming buhay. Ikaw lamang po ang mapapurihan namin sa umaga ito. Sa iyo ang lahat ng kapurihan, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Tayo po ang ating pong teksto sa umagang ito ay ang Roma chapter 5 verse 8. Sabi nga, ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin nung tayo'y makasalanan pa. Katiyakan ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang pag-ibig ng Diyos ay mapagbata, hindi nagbabago, nagpapatuloy at matatag. Hindi siya namimili at hindi nalilimitahan. Ito'y pangwalang hanggan. Ito'y maalab na damdamin para sa Diyos at para sa kapwa. Lumalalim ang pananampalataya dahil sa pag-ibig at tumitibay ang pag-asa dahil sa pag-ibig. Meron lamang po akong 3 punto patungkol sa katiyakan ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang una po ay tayo ay hindi mapahamak bagkus magkaroon ng buhay ng walang hanggan. Sa sino mang kikilala, sino mang tatanggapin ang Panginoong Hesus ay magkakaroon ng buhay ng walang hanggan. Ano nga po sabi doon sa Juan 3:16? Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay ng walang hanggan. Ito po ang buod ng Biblia na punong-puno ng pangako sa bawat isa na kung sino man lalapit sa kanya, isusuko ang buhay, kakamtin yung buhay ng walang hanggan. Ito yung pangunahing layunin ng Diyos sa sino mang sumampalataya. Hindi mapahamak, kundi makasama doon sa tahanan sa langit. Gumawa siya ng daan upang maging posible ito sa pamamagitan ng pagbabayad ng kaparusahan ng ating mga kasalanan. Tayo ang nagkasala, subalit ang ating Panginoon Hesus ang nagbayad nito para
kamtin natin yung kanyang pinangako. Hindi tayo karapat-dapat, subalit pinagindapat tayo ng ating Panginoon. Gayong kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Pag sinabi ng Diyos na mahal ka niya, ang pag-ibig na yun ay kakaiba sa tao. Ito ay perpektong pag-ibig, kompletong pag-ibig. Diba? Napakasarap po. Talagang pinangako ng Diyos na hindi tayo mapapahamak kung tayo lamang po ay magkakaroon ng tamang relasyon, tamang ugnayan sa Kanya. Kung tayo lang po ay lalapit at buong puso magpapakumbaba sa ating Panginoon. Dahil ganun na lamang yung Kanyang pagmamahal sa atin. Ganun na lamang yung pag-ibig na nais niyang ipadama sa bawat isa. Siya yung nahirapan dun sa krus ng Kalbaryo. Siya yung nasugatan para sa atin. Para sa pagmamahal. Sa pag-ibig na nag-uumapaw. Na ibibigay niya sa bawat isa. Kaya kung paano natin naranasan yung pag-ibig na yun, ganun din natin ipadama ito sa ating kapwa. Ganun din natin ito ipakilala ang ating Panginoon Hesus na siyang ating tagapagligtas, na siyang nangako na magbibigay ng buhay ng walang gan. Kaya kapatid, dakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Tunay na nga, sapat at wagas ang kanyang pagmamahal. Kaya wala tayong hahanapin pa sa pagmamahal ng ating Diyos. Kailanman hindi siya nagkulang. Kailanman hindi niya pinagkait ang lahat para sa atin. At yung pangalawa po, ano po yung pangalawang katiyakan ng pag-ibig ng Diyos sa atin? Yung po yung tayo ay malaya na makalapit sa Kanya. Tatanggapin natin yung habag at kalinga. Ano po sabi doon sa Hebreo chapter 4 verse 16? Kaya't huwag na tayo mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos. At dooy kakamti natin ang habag at kalinga sa panahong kailangan natin ito. Hindi na tayo nag-aatubili kung paano meron tayong tamang relasyon sa Diyos. Kung paano kinikilala natin siyang ating Diyos na nagpo-provide, tutulong sa atin. Siya nagligtas sa atin at magliligtas pa sa mga kapahamakan. Sabi nga, hindi na tayo mag-aalinlangan pa lumapit sa Kanya. Yung habag at kalinga, nagpapatunay na tayo'y mahal niya. Tayo ay kinahabagan niya. Kaya kung meron mang dumadaan sa mga pagsubok, problema, sabi nga, lumapit lang tayo sa ating Panginoon. Dahil nga sabi niya, mahal niya tayo. Doon po sa Isaiah 43, babasahin po natin yun. Sabi nga doon tinawag tayo sa ating pangalan, tayo Kanya. Diba? Yun po yung napakasarap Pagmamay-ari tayo ng ating Panginoon, patunay lamang na tayo'y mahal niya. Sabi nga, mahalaga tayo sa Kanya dahil sa pagmamahal niya sa atin. Ang tunay nagpapahalaga, iba? Nang mamahal ito. Kung paano pinahalagaan yung gamit na binigay sa'yo, yung gamit na binili mo. Kasi ito'y mahal mo. Ganoon din ang ating Panginoon. Kaya, huwag tayong mag-aatubili. Huwag tayong mag-aalinlangan. Huwag tayong mahihiyang lumapit sa ating Diyos. Dahil ang Diyos ay punong-puno ng kahabagan. Punong-puno ng pagmamahal at kalinga para sa atin. Ano pa yung assurance? Yung sabi nga po doon sa Efeso chapter 3 verse 20. Sa Diyos na makakagawa ng maaari nating hilingin at isipin dahil sa Kanyang kapangyarihang naghahari sa atin. Amen?
Siya lamang yung makakagawa kung ano yung mga bagay na ating hingiin at iisipin dahil yun sa kapangyarihan. Ano ibig sabihin ng kapangyarihan? Pag-ibig yun. Ang ating Panginoon Yesus yun. Nang siya naghahari na sa atin. Kaya hindi natin pag-aalilanganan ng kanyang salita. Pananampalataya lamang. Pagtitiwala na sa paglapit natin sa Panginoon, nakatitiyak tayo na ang Diyos ay tayo kahabagan, na ang Diyos ay tayo kakalingain. Isang Diyos na mapagmahal. Isang Diyos na kayang abutin ang lahat para sa atin. Ito po yung mga verse na pinanghawakan ko nung ako po ay kasalukuyang dumaan sa matinding pagsubok. Na waring talagang hindi ko maunawaan kung bakit nangyari dahil hindi naman po ako high blood. Low blood pa nga ako pero dumating nung isang umaga, nagising na lang po ako na Bell palsy po ako. Talagang tumabingi po yung mukha ko. Tapos nagkaroon po ng allergy yung left side ng aking mukha. Sabi ko, bakit? Ano kaya nangyari? Nung nagpa-check up ako, sabi ng doktor, so bumabara daw baba ng aking immune system. Balit, sabi ko, puno ng pangako ang salita ng Panginoon. Itong mga verse na ito, itong Hebreo, itong Efeso chapter 3 verse 20, yung Isaiah 43, ito yung mga binubulay ko na habang ako'y dumadaan sa pagsubok na yun. Araw-araw ko dinideklara, araw-araw ko sinasabi sa Panginoon, ito Panginoon yung pangako mo sa akin. Mahal mo ko, tinawag mo ko sa aking pangalan, mahalaga ako sa iyo. Yun eh. Yun yung mga sinasabi ko sa Diyos, Panginoon, na talagang punong-puno ng katiyakan, punong-puno ng kumpiyansa, na sa paglapit ko sa Kanya, kakamtin ko yung habag, kakamtin ko yung awa, yung pagmamahal niya sa akin. Kaya salamat sa Panginoon na nakita ko na natutuyo na bumabalik na sa normal yung aking mukha. Kaya purihin ng Diyos, talagang dakila ang Panginoon sa paglapit natin sa Kanya, sa tayo ay magtitiwala, mananampalataya, hindi niya tayo bibiguin. Dahil ang Diyos na ating nilalapitan ay Diyos ng puno-puno ng pagmamahal sa atin. Pag-ibig na nag-uumapaw sa atin. Sabi nga dun sa Efeso chapter 3 verse 17 to 18, naway manahan si Kristo sa inyong puso. Diba? Sa pamamagitan ng inyong pananalig sa Kanya, upang sa inyong pag-uugat at pagiging matatag sa pag-ibig, maunawaan ninyo kasama ng mga hinirang kung gaano kadakila ang pag-ibig ng Diyos. Ito dapat ang pinamumuhay natin, na maging dalangin lagi ng ating puso, na sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Diyos, magiging matatag at mabunga ang pag-ibig natin sa ating Diyos. Amen? Diba? Magiging mabunga yun eh. Yung pag-ibig na yun. Kung yung pananampalataya na niligay sa ating puso ay lagi pong naghahari sa atin. At maunawaan natin kasama ng mga tinawag at hinirang kung gaano kawagas at kadakila ang pag-ibig ng Diyos. Maunawaan ng mga tao sa paligid natin na ang Diyos na ating minahal, diba? Ang Diyos na ating kumalinga, ang Diyos ng kumalinga sa atin ay hindi nagpabaya sa atin, diba? Kaya kung yun yung pinapanahanan natin, yun po yung naghahari sa atin, yung pagmamahal ng Diyos, masusumpungan natin ang pag-ibig ng ating Panginoon. Ano nga po sabi sa Awit 100 verse 5? Mabuti ang Panginoon, ang pag-ibig niya'y walang hanggan. Siya'y Diyos na mabuti, laging tapat kailanman.
Amen, di ba? Tapat ang Diyos. Talagang ang Diyos ay mabuti. Hindi mapapantayan ang kadakilaan, ang kabutihan ng Diyos sa atin. Sabi nga, ito'y pang walang hanggan. Tapat magpakailanman. Hindi nagbabago kailanman. Hindi nagkukulang kailanman ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya, lapit lang po tayo. Pananampalataya at pagtitiwala. Nakakampi natin yung habag at kalinga sa panahong kailangan natin ito. Ano po yung pangatlo? May katiyakan tayo na sa pagharap natin sa mga hamon sa buhay, bibigyan tayo ng lakas, bibigyan tayo ng tibay ng loob, katapangan, at hindi takot ang madarama natin. Amen? Kasi nga ang takot hindi naman galing yan sa Diyos Ano sabi dun sa 1 John 4:18? Walang kalakip na takot ang tunay na pag-ibig, sapagkat pinapawi ng pag-ibig ang anumang pagkatakot. Hindi paganap ang pag-ibig ng sinumang natatakot, sapagkat ang takot ay kaugnay ng parusa. Ang sakdal ng pag-ibig ng Diyos ang tutulong sa atin na lumakad na may kapakumbabaan, dignidad at matapang na harapin ang mga hamon ng buhay. Kaya wala tayong dapat ikatakot. Nung kasagsagan ng pandemya, diba? Talagang marami po na hintakutan. Marami po talaga na nagkaroon ng anxiety dahil sa mga balita, dahil sa mga lumabas na mga bagay, mga balitang hindi talaga maganda na halos ikinagulantang ng buong mundo. Subalit tayong nagtitiwala sa Panginoon, punong-puno ng assurance na ang Diyos ay kasama natin. Yung awit 91, po, yun po yung ating dinidevotion araw-araw. Punong-puno ng pangako yun. Punong-puno ng katiyakan yung pagliligtas ng Diyos, yung pag-iingat ng Panginoon ay mararanasan natin. Kaya sabi nga po, yung sakdal ng pag-ibig ng Diyos ang magbibigay sa atin ng tiwala na magpatuloy at magtiwala ng lubos sa kapangyarihan at kabutihan ng ating Ama. Amen? Papalitan ng pag-ibig ni Kristo ng pananampalataya ang anumang takot. Sabi nga, hindi paghahariin yung takot kundi pananampalataya. Dahil ang binigay sa atin ng Diyos, kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Hindi dapat nating katakutan ang anumang bagay. Ang pagmamahal ng Diyos ang tutulong sa atin na makita at magtiwala at manalig sa kanyang kabutihan at maunawaan natin ang kanyang plano na magpatuloy na harapin ang buhay na may tapang at lakas na loob dahil sa kanyang sakdal ng pag-ibig sa atin. Amen? Kaya nga po kung sa bawat hakbang natin, sa bawat mga ipinagagawa ng Diyos sa atin, paghariin natin laging ang Diyos ang kasama natin. Ang Diyos kailanman hindi tayo pababayaan. Sabi nga, Roma 8:31, kung ang Diyos ang panig sa iyo, sino ang laban sa iyo? Amen? Kaya wala tayong dapat ikatakot. Kasi yung binigay sa atin, tapang tibay ng loob, na pagharap natin sa mga hamon ng buhay. Nakatitiyak tayong ito ay mabibigyan ng katagumpayan. Dahil nga po sabi, pinagtagumpayan na ng Panginoon Diba? Ang lahat sa krus ng Kalbaryo. Lahat ng hirap, sakit, karamdaman, lahat ng mga problema na pagtagumpayan ng ating Panginoon. Ang atin lang ay yung pananampalataya. Pananampalataya na siya ang
gumawa ng lahat ng bagay at kaya rin natin mapagtagumpayan ang lahat ng ito. Sabi nga, sa Isaiah 41 verse 10, di ba? Isaiah, ako ang iyong Diyos na tutulong sa inyo. Magpapalakas sa inyo, di ba? Yun po yun eh. Sasamahan ko kayo, di kayo iiwan, di kayo pababayaan. Yun po yung mga salita ng Panginoon. Sa Isaiah 41 verse 13, ako si Yahweh na iyong Diyos ang magpapalakas sa inyo. Ako ang nagsabing huwag kayong matakot, tutulungan ko kayo. Amen? Kaya nga po, hindi mapaghahari sa atin yung takot. Dahil yung puspos ng pag-ibig ng Diyos, yung sakdal ng pagmamahal ng Diyos, ang nagbibigay sa atin ng katiyakan upang ganap tayong makapamuhay ayon sa kanyang kalooban. Makapamuhay ng punong-puno ng pagtitiwala. Makapamuhay ng punong-puno ng pag-asa. Punong-puno ng pananampalataya dahil sa kanyang pagmamahal sa atin. Kaya ang naghahari na sa atin, lakas ng loob, tapang. Kaya nga, kahit po sa panaginip, talagang nararanasan natin eh. Ako po talagang nararamdaman ko. At one time, nakapanaginip ako ng sobrang laking aso na talagang gusto kong sakmalin. Pero sabi ko, sa pangalan ni Jesus, wala kang kapangyarihan sa akin. Diba? Sa makapangyang pangalan ni Jesus, kayang kapusin ang lahat ng masasama, lahat ng mga bagay na tayo'y gagupiin, sabi ang Diyos lamang, ang sakdal ng pag-ibig ng Diyos. Kaya yun po. Ano po sabi doon? Kapag pinuspos natin ang ating puso ng pag-ibig ni Kristo, mapupukaw ito ng panibagong kasiglahan. Kaya nga sabi nga puspusin natin yung ating puso ng pag-ibig ni Kristo. At ito ay mapupukaw ng panibagong kasiglahan, espiritual, at lalakad tayo na may galak, tiwala, at sigla sa liwanag at kaluwalhatian ng ating Panginoong Yesus. Amen? Kaya nga sabi nga, dapat mapuspos lang tayo ng pag-ibig ni Kristo. At maunawaan natin. At yung liwanag, kaluwalhatian ng Panginoon sa ating buhay. Kaya tandaan natin, walang takot sa pag-ibig ni Kristo. Pagkus ang pakaliimin natin ay ang kawagasan ng kanyang pagmamahal sa atin. Upang tayo makapagpatuloy sa layunin ng buhay na ibinigay sa atin. Huwag tayong matakot pagkus tayo manampalataya. Manatili tayo sa sakdal ng pag-ibig na naghahari sa atin. Yan nga, lagi nating sa paggising pa lang sa umaga, Panginoon, salamat sa pag-ibig mo. Salamat sa paghahari mo sa akin. Diba? Kung yun po yung dinideklara natin, sa buong maghapon, hindi tayo matatakot, hindi tayo mag-aanilangan, hindi tayo mababalisa, kasi dama na natin Sa paggising pa lang natin, ramdam na natin yung pagmamahal ng Diyos sa atin. Kaya manatili tayo sa sakdal ng pag-ibig ng Diyos. Purihin ng Diyos. Tayo po ay darako na sa conclusion. Sa ating pagwawakas, sabi nga po dun sa 1 John 4 verse 15 to 16. Ang nagpapahayag na si Jesus, ang anak ng Diyos, ay nananatili sa Diyos. At ang Diyos naman nananatili sa Kanya. Nalalaman natin at pinananaligan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang Diyos ay pag-ibig. Ang nagpapatuloy na umiibig ay nananatili sa Diyos. At nananatili naman sa Kanya ang Diyos. Sa Judas chapter 21, manatili kayo sa pag-ibig ng Diyos habang naghihintay sa ating Panginoon, Hesus Kristo, na magkakalob sa inyo ng buhay ng walang hanggan dahil sa Kanyang pagkahabag sa inyo. Amen? Kaya ang susi pananatili. Ang susi ay magpapatuloy sa pag-ibig ng Diyos.
Kaya patuloy tayong magmahal sa ating Panginoon, sa ating kapwa, sa mga taong nasa paligid natin. Patuloy na maipadama natin yung pagmamahal natin sa kanila. Dahil kung paano na ipapadama natin, yung paano na ipapadama ng pag-ibig ng Diyos, yung pagmamahal niya sa atin, ganun din yung pagmamahal natin sa ating kapwa. Kaya po ang susi ay tayo po ay manatili sa pag-ibig ng Diyos. Na magpatuloy at lumalakad sa kalooban ng Diyos, sa kapangyarihan ng pag-ibig ng Diyos na laging sumasa atin. Amen? Purihin ang Diyos sa kanyang salita. At tayo po muna ay manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa umagang ito. Salamat po sa mga salita mo, ng punong-puno ng pangako, punong-puno ng katiyakan, sa iyong sakdal ng pag-ibig na sumasagana sa amin. Na kami, Panginoon, ay makapagpatuloy tungo sa hangganan ng pagkatawag at pagkapili mo po sa amin, na habang kami, Panginoon, ay nasa mundong ito, kami po ay magtitiwala, magkakaroon lagi ng pag-asa, pananampalataya, na kami po ay kakamti namin yung buhay ng walang ganang pinangako mo. Na sa paglapit namin sa inyo, hindi kami, Panginoon, mag-aalinlangan dahil yung pong pangako mong kahabagan, kalinga ay kakamti namin. At yung tapang lakas ng loob ay patuloy masusumpungan sa aming puso. Na hindi kami matatakot sa anumang mga nangyayari sa bundong ito. Bagkus, Panginoon, yung kawagasan ng pagmamahal mo sa amin ang nagbibigay sa amin ng tapang at lakas upang kami ay matuloy sa inyong presensya. Salamat po, aming Ama. Salamat po na sa umagang ito at sa maghapong ito, patuloy namin lilimiin yung mga salita mo, ng mga pangako mo, Panginoon, yung sakdal ng pagmamahal mo sa amin, ay patuloy namin madarama sa bawat oras at sandali na aming buhay. O Lord, kayo po ang nakasusumpong ng bawat isa, anuman po ang dalangin sa puso ng inyong mga anak. Patuloy na, Panginoon, titiwala kami. Nabigyan mo na po ng kaganapan. Nabigyan mo na po ng katugunan, anuman po ang nilalaman ng puso nila. Ikaw lamang, Panginoon, ang nakababatid ng lahat ng ito. Nagtitiwala kami, Panginoon, hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pabayaan. Hindi mo kami pagkukulangin sa lahat ng oras. Kaya Ama, nagpapasalamat kami at ang paghahari ng Panginoon Yesus ay masusumpungan ng bawat isa sa maghapon ito. Sa iyo lamang ang kapurihan at magpapasalamat sa makapangyarihang pangalan ni Yesus. Amen and amen. God bless po. Salamat po sa ating Panginoon. Para sa ating iba pang announcements, ang ating mga oras para sa ating Sunday services ay ang mga sumusunod. First service, alas 7 hanggang alas 8 ng umaga. Second service, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Third service, alas 7 hanggang alas 8 ng gabi. Araw-araw din tayong may daily manna tuwing Lunes hanggang Sabado ng alas 7 ng umaga sa pamamagitan ng ating live streaming. At ganun din po ang ating Revival Night na ginaganap tuwing Miyerkules simula alas 7 hanggang alas 8 ng gabi. Ang ating 5 minuto ay pinapalabas tuwing Martes, Huwebes at Biyernes simula alas 6 ng umaga sa Facebook at YouTube. At para po sa ating tithes and offerings, pwede ninyong ipadala ang mga ito sa mga sumusunod na bank details. Bank of the Philippine Islands. Account name, Church of God's Miracles. Account number, 1543-063807. China Bank. Account name, Church of God's Miracles. Account number, 151-087-0415. GCash 0921-786-6788. Maraming salamat at God bless us all.